Isipin mo na naglalakad ka sa isang madilim na kalye sa Amerika, tanging ang ilaw lang ng poste ang kumukurap at bigla, mula sa dilim, isang grupo ng mga taong nagbabanta ang pumalibot sa iyo. Ano ang gagawin mo? Tatakbo? Lalaban? O mananatiling nakatayo? Kumakabog ang puso, naghihintay sa pinakamasamang mangyayari? Ngayon, ikukuwento namin ang tungkol kay Leah, isang maliit na dalagang Pilipina na tila walang kalaban-laban, ngunit nagbigay ng matinding gulat sa isang gang sa Amerika, maging ang mga pulis ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Naisip mo ba kung paanong ang isang ordinaryong tao ay kayang gumawa ng pambihirang bagay kapag nasa bingit ng panganib? Halina't tuklasin natin ang kuwentong ito, isang kwento ng tapang, talino at isang hindi inaasahang pag-atake. Naglalakad si Leah sa isang maliit na kalye sa Bronx, New York, isang malamig na gabi. Malapit na ang 10:00 ng gabi at ang mamasa-masang hangin mula sa ulan kaninang hapon ay nananatili pa sa kalsada. Suot niya ang kaniyang manipis na jacket at ang kaniyang backpack ay nakasukbit sa kaniyang balikat, naglalaman ng ilang aklat at isang bote ng tubig. Si Leah, 23 anyos, ay isang exchange student na halos isang taon pa lang sa Amerika. Nag-aaral siya ng software engineering, ngunit ang nakakakuha ng atensyon ng tao ay hindi ang kaniyang mataas na grado, kundi ang kaniyang matalas na tingin na laging nagbabantay, tila dumaan siya sa matitinding pagsubok. Sa kaniyang bayang Sinilangan sa Maynila, nag-aral si Leah ng Arnis, ang katutubong sining ng pakikipaglaban ng Pilipinas, noong bata pa siya, ngunit matagal na iyon. Hindi niya inakala na gagamitin niya ito, lalo na sa isang lugar na dayuhan tulad nito. Ang kalye na dinadaanan niya ay hindi ang pinakaligtas. Ang lugar na ito sa Bronx ay kilala sa mga street gang, mga gulo, at mga nagdududang tingin ng mga dumadaan. Alam ni Leah iyon, ngunit kailangan niyang dumaan dito para makabalik sa kaniyang dorm matapos siyang manatili ng matagal sa aklatan. Nagmamadali siyang maglakad, nakikinig sa mahinang musika sa kaniyang lumang earphones, ngunit nakikiramdam pa rin siya sa lahat ng tunog sa paligid. Bigla, may sumipol mula sa kaniyang likuran. Hindi agad lumingon si Leah, ngunit naramdaman niyang may sumusunod sa kaniya. Binagalan niya ang kaniyang paglalakad, nagkunwaring tinitingnan ang kaniyang telepono, ngunit ang totoo ay para manmanan niya ang paligid sa pamamagitan ng reflection sa screen. 3 matatangkad na lalaki, na nakasuot ng hoodie at nakatakip ang mukha, ang naglalakad sa kaniyang likuran, halos 10 metro ang layo. Mahigpit na hinawakan ni Leah ang tali ng kaniyang backpack at nagsimulang bumilis ang tibok ng kaniyang puso, ngunit pinilit niyang kumalma. Narinig na niya ang tungkol sa mga pag-atake sa lugar na ito, ngunit ayaw niyang maging biktima. Huwag kang magpanik, bulong niya sa sarili. Tinuruan kang harapin ang mga ganitong sitwasyon. Lumiko si Leah sa isang maliit na eskinita, iniisip na makakadaan siya doon patungo sa mas mataong kalye, ngunit iyon ang kaniyang unang pagkakamali. Madilim ang eskinita, tanging isang nagkikislap na ilaw lang ng poste ang nasa dulo. Nananatiling nakasunod ang 3 lalaki, at ngayon ay wala na silang pagitan. Ang tunog ng kanilang mga yabag ay malinaw na maririnig, tila drum na tumutunog sa katahimikan. Huminto si Leah at humarap sa kanila. Alam niya na ang pagtakbo sa oras na ito ay lalo lang magpapalala sa sitwasyon. "Hoy, babae, bakit nagmamadali ka?" Tanong ng isa sa grupo, may mabigat at nagbabantang boses. Mas mataas siya kay Leah nang hindi bababa sa isang ulo, at ang kaniyang mukha ay nakatago sa ilalim ng kaniyang hood, ngunit ang kaniyang mga mata ay nagpapakita ng panganib. Ang 2 lalaki ay tumayo sa magkabilang gilid, hinaharangan ang daanan ni Leah. Agad niyang napagtanto na hindi ito isang simpleng pag-uusap, ito ay isang ambush. Huminga ng malalim si Leah, sinubukang panatilihing kalmado ang kaniyang boses. "Uuwi lang ako," tanong niya. "Ano ang gusto ninyo?" Hindi nanginginig ang kaniyang boses, ngunit sa loob niya, tumataas ang adrenaline. Alam niya na kung hindi siya mag-iingat, maaaring maging masama ang kalalabasan. "Gusto lang naming makipag-usap," sabi ng lalaking nasa gitna, lumalapit pa. Inilabas niya mula sa kaniyang bulsa ang isang folding knife. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. "Pero kung makikiisa ka, magiging madali ang lahat. Ibigay mo na ang backpack mo at ang wallet mo." Tiningnan ni Leah ang kutsilyo at pagkatapos ay ang mga mata ng lalaki.
Napagtanto niya na hindi lang ito pagnanakaw, ang kaniyang tingin ay may kakaibang pagkasuklam, tila nag-e-enjoy siya sa sandaling iyon. Ngumisi ang dalawang lalaki at ang isa ay lumapit pa, tila gusto siyang isandal sa pader. Alam ni Leah na kung ibibigay niya ang kaniyang backpack, hindi sila titigil doon. Kailangan niyang kumilos at kailangan niyang gawin ito ngayon. Kasing bilis ng kidlat, umatras si Leah ng isang hakbang, lumilikha ng distansya. Naalala niya ang kaniyang mga aral sa arnis noong bata pa, kung paano panatilihin ang balanse, kung paano basahin ang kilos ng kalaban, at kung paano gamitin ang sariling lakas nila laban sa kanila. Sige, sabi niya, nagkunwaring inaalis ang kaniyang backpack. Ngunit sa halip na ibigay ito, bigla niyang ibinato ang backpack sa lalaking may hawak ng kutsilyo. Nagulat ito at itinaas ang kamay para sa lagin, at iyon ang sandaling kailangan ni Leah. Sumugod siya at naglunsad ng isang matinding sipa sa tuhod ng lalaki. Pumitik ang tunog ng buto at sumigaw siya, natumba. Nagulat ang dalawang lalaki, ngunit sa isang saglit, sumugod sila kay Leah. Iniiwasan niya ang unang suntok mula sa lalaki sa kaliwa. Umikot at ginamit ang kaniyang siko upang suntukin ng malakas ang ilong nito. Tumalsik ang dugo at umatras ito, hawak ang kaniyang mukha. Ang pangatlong lalaki, ang pinakamalaki sa grupo, ay sinunggaban si Leah, ngunit hindi siya nagpanik. Binaluktot niya ang pulso gamit ang isang disarming technique mula sa arnis na naging sanhi upang lumuhod ito sa sakit. Sa loob ng wala pang 10 segundo, 3 silang natumba. Nakatayo si Leah, humihingal, mahigpit pa ring hawak ang pulso ng huling lalaki. Lumingon siya, tinitiyak na walang ibang tao sa eskinita. Ang daing ng 3 lalaki ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, at si Leah, kahit na kumakabog pa rin ang puso, ay nakaramdam ng kakaibang adrenaline rush. Hindi lang siya nakaligtas, nanalo siya. Ngunit hindi pa nagtatapos ang kwento. Ang sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Malamang ay may tumawag ng pulis. Marahil isang residente sa malapit. Nang marinig ang ingay, nanatiling nakatayo si Leah, hindi tumakas. Alam niyang wala siyang ginawang mali, ngunit alam din niya na sa ganitong lugar, ang katotohanan ay minsan hindi kasing simple ng iniisip niya. Nang dumating ang pulis, nakakita sila ng isang hindi kapanipaniwalang eksena, isang maliit na babae na nakatayo sa gitna ng 3 malalaking lalaki. Lahat sila ay nakahiga, dumadaing sa lupa. Isang pulis, isang middle-aged na lalaki na may puting buhok, ang lumapit, tiningnan si Leah ng may pagtataka at pagdududa. Ginang, anong nangyari dito? Tanong niya. Nakahawak pa rin ang kamay niya sa holster ng baril. Kalmadong ikinuwento ni Leah ang nangyari. Hindi siya nagdagdag, hindi siya nagpalaki. Sinabi lang niya ang eksaktong nangyari. Nakikinig ang pulis. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa 3 lalaki na kinakabitan ng handcuffs ng kaniyang kasamahan. Nang matapos si Leah, tumawa siya, umiling. 20 taon na akong pulis, pero ngayon ko lang nakita ang isang maliit na babae tulad mo na matalo ang isang buong gang. Saan mo natutunan ang galaw na iyan? Ngumiti ng bahagya si Leah, ngunit hindi agad sumagot. Sabi lang niya, gusto ko lang protektahan ang sarili ko, sir. Ngunit sa kaniyang isip, bumalik ang mga alaala ng kaniyang mga sesyon ng arnis sa Pilipinas. Ang mga araw na sinisigawan siya ng kaniyang guro dahil sa maling stance, ang mga pagkakataong natumba siya, ngunit tumayo pa rin. Hindi niya inakala na ang mga aral na iyon ang magliligtas sa kaniyang buhay. Ngunit ngayong gabi, nagawa nila iyon. Dinala ng pulis ang 3 lalaki sa istasyon at hinilingan si Leah na sumama para magbigay ng pahayag. Hindi siya natatakot, ngunit alam niyang nagsisimula pa lang ang kwentong ito. Hindi nag-iisa ang mga lalaking iyon, sila ay bahagi ng isang mas malaking gang, at si Leah, kahit hindi sinasadya, ay pumasok sa isang labanan na hindi niya pinaghandaan. Nakatayo si Leah sa silid ng interogasyon sa istasyon ng pulis, isang maliit na silid na may kumukurap na fluorescent light at amoy ng lumang kape sa hangin. Ang kahoy na mesa sa harap niya ay puno ng mga gasgas, tila nakasaksi na ito ng daan-daang iba't ibang kwento. Ang middle-aged na pulis, ang nakipag-usap sa kaniya sa pinangyarihan, ay nakaupo sa tapat niya. May hawak na tasa ng kape na umaalpas ang usok. Ang pangalan niya ay Daniels, ayon sa badge na nakakabit sa kaniyang damit. Tiningnan niya si Leah,
Ang tingin niya ay hindi na nagdududa tulad ng kanina, sa halip ay may halong pag-uusisa at paghanga. Alam mo, Leah, sabi niya, mabigat ang boses. Hindi kami madalas makakita ng babaeng katulad mo na matalo ang tatlong lalaki. Pero kailangan kong ikuwento mo sa akin ang lahat, detalye by detalye, at huwag kang magtatago ng kahit ano, okay? Tumango si Leah at huminga ng malalim. Ikinuwento niya ang kuwento mula noong narinig niya ang sipol hanggang sa napagtanto niya na sinundan siya at kung paano niya ginamit ang kaniyang martial arts skills para protektahan ang sarili. Dahan-dahan siyang nagsalita, malinaw, hindi nagdadagdag, ngunit hindi rin nagtatago ng kaniyang emosyon. Inamin niya na natakot siya, na ang kaniyang puso ay tila sasabog, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Maingat na nagtala si Daniels, paminsan-minsan ay tumatango, tila inaayos ang mga bahagi ng kuwento. Nang matapos si Leah, ibinaba ni Daniels ang kaniyang panulat at tumingin ng diretsyo sa kaniya. Alam mo ba kung sino ang tatlong lalaking iyon? Tanong niya, bumaba ang boses na tila nagbubunyag ng isang sekreto. Umiling si Leah. Isa lang akong exchange student. Paano ko malalaman ang tungkol sa mga street gang dito? Buntong hininga si Daniels. Tinapik ang kaniyang daliri sa mesa. Sila ay miyembro ng Black Vipers, isang grupo na hindi malaki, ngunit lubhang mapanganib sa lugar na ito. Hindi lang sila nagnanakaw, Leah. Nagbebenta rin sila ng ilegal na droga, armas, at minsan ay nagre-recruit din sila. Ginawa mo ang isang bagay na maging ang ilang veteranong pulis ay hindi maglalakas loob. O, ito. Naramdaman ni Leah ang lamig na dumaloy sa kaniyang likod. Hindi niya inakala na ang kaniyang kalaban ay isang gang. Sa kaniyang isip, akala niya ay iyon ay ilang thugs lang na naghahanap ng madaling biktima. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang sitwasyon ay mas komplikado. Kung gayon, maghihiganti sila? Tanong niya, kalmado pa rin ang boses, ngunit may bahid ng pag-aalala ang kaniyang tingin. Nagkibit balikat si Daniels, ngunit seryoso ang kaniyang mga mata. Mahirap sabihin, ang Black Vipers ay hindi ang uri ng tao na magpapabaya kapag napahiya lalo na ng isang babaeng tulad mo. Pero huwag kang mag-alala, babantayan ka namin at pinapayuhan kitang mag-ingat mula ngayon. Iwasan ang mga madilim na eskinita at kung maaari, magkasama kayo kapag gabi. Tumango si Leah, ngunit sa kaniyang puso, isang pakiramdam ng pangamba ang nagsimulang umukit. Hindi siya madaling matakot, ngunit hindi rin siya inosente. Alam niya na sa isang lugar tulad ng Bronx, mas mahalaga ang reputasyon ng isang gang kaysa sa buhay. At siya, kahit hindi sinasadya, ay nagpahiya ng tatlong miyembro ng Black Vipers. Naramdaman niya ang tingin ni Daniels na nakatingin pa rin sa kaniya, tila sinusuri kung sapat ba ang kaniyang lakas para harapin ang mangyayari. Matapos ang pahayag, pinayagan si Leah na umalis. Malapit na ang hating gabi at pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Nag-alok ang isang mabait na pulis na babae na ihatid siya sa kaniyang dorm at pumayag si Leah. Sa daan, tumingin siya sa labas ng bintana ng kotse. Ang mga ilaw ng lungsod ay dumaan na tila malalabong guhit ng liwanag. Naalala niya ang kaniyang pamilya sa Pilipinas, ang mga mapayapang gabi sa kanilang bayan kung saan hindi siya kailanman nag-alala na maatake sa isang madilim na eskinita. Ngunit naisip din niya ang sipa sa tuhod ng lalaking may hawak ng kutsilyo, kung paano siya nanatiling kalmado, at isang bahagi niya ay nakaramdam ng pagmamalaki. Hindi siya tumakas, lumaban siya. Nang makarating sa kaniyang dorm, maingat na nilock ni Leah ang pinto, tiningnan ang bintana at umupo sa kama. Kinuha niya ang kaniyang telepono, nagplano siyang mag-text sa isang kaibigan para ikuwento ang nangyari, ngunit tumigil siya. Ayaw niyang mag-alala ang kahit sino, lalo na't hindi pa niya alam kung saan hahantong ang buong kwento. Sa halip, binuksan niya ang kaniyang laptop at naghanap ng impormasyon tungkol sa Black Vipers. Walang gaanong formal na artikulo, ngunit sa mga lokal na forum, nabasa niya ang mga bulong tungkol sa grupong ito, mga labanan, ang kawalang kakayahan ng pulis, at mga usap-usapan tungkol sa isang misteryosong pinuno na nasa likod ng lahat. Isinara niya ang laptop at humiga sa kama, ngunit hindi siya madaling makatulog. Ang sirena ng kotse mula sa malayo, ang tawanan ng mga estudyante na dumadaan sa hallway lahat ay nagpapaalala sa kaniya na nasa ibang mundo siya. Sinabi niya sa sarili na mula ngayon, kailangan niyang mag-ingat.
Ngunit sa kaibuturan ng kaniyang puso, alam din niya na hindi siya ang uri ng tao na mabubuhay sa takot. Kung gusto ng Black Vipers na hanapin siya, magiging handa siya. Kinabukasan, maagang gumising si Leah, naghanda para pumasok tulad ng dati. Sinubukan niyang mag-focus sa leksiyon tungkol sa algorithms, ngunit ang kaniyang isip ay lumilipad sa nangyari kagabi. Pagdating ng lunch break, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. "Babae, akala mo makakatakas ka? Alam namin kung sino ka." Hindi mahaba ang message, ngunit naramdaman ni Leah na tila may nakatayo sa kaniyang likuran. Lumingon siya sa mataong kantin, ngunit walang nakitang kahina-hinalang tao. Ni-save niya ang numero, sinabi sa sarili na ipapaalam niya kay Daniels kung mayroon pa siyang makitang iba pang senyales. Nang hapon, nagpasya si Leah na dumaan sa gym ng paaralan, hindi para mag-ehersisyo kundi para suriin muli ang kaniyang martial arts skills. Matagal na siyang hindi nagsasanay ng seryoso, at pagkatapos ng insidente kagabi, napagtanto niya na kailangan niyang maging mas matalas. Sa gym, naghanap siya ng tahimik na sulok, nagsimulang magsagawa ng mga pangunahing galaw, mga suntok, mga sipa at ang mga joint lock na ginamit niya upang matalo ang huling lalaki sa eskinita. Ilang estudyante ang tumingin sa kaniya, nagtataka, ngunit hindi pinansin ni Leah. Nag-focus siya sa bawat galaw, nararamdaman ang kaniyang mga kalamnan na naghihigpit, ang kaniyang paghinga ay regular. Naghahanda siya, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa anumang maaaring ibato ng Black Vipers sa kaniya. Habang nagpapahinga siya, lumapit sa kaniya ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng athletic shirt. "Uy, nakita ko ang mga kakaibang galaw mo," sabi niya, may kaibigang boses. "Nag-aaral ka ba ng martial arts?" Tiningnan siya ni Leah, sinubukang alamin kung maaasahan ba siya o hindi. Mukha siyang atleta na may kaakit-akit ng ngiti, ngunit ayaw magmadali ni Leah na makipagkaibigan. "Oo, konti." Maikli niyang sagot, ayaw magbigay ng masyadong maraming impormasyon. Nagpakilala siya bilang si Jake, isang senior na estudyante sa sports science. "Kung gusto mo, may alam akong martial arts gym na malapit dito." Nagtuturo sila ng lahat ng uri, mula sa jiu-jitsu hanggang muay thai. "Baka bagay sa iyo." Tumango si Leah, nagpasalamat, ngunit sa kaniyang puso, nag-iingat pa rin siya. Hindi niya alam kung nagkataon lang ba na nakipag-usap si Jake sa kaniya o kung may kinalaman ba siya sa nangyari kagabi. Natutunan niya ang isang aral sa lugar na ito, walang sinuman ang lubusang mapagkakatiwalaan. Nang umalis sa gym, napansin ni Leah na gumagabi na. Nagpasya siyang dumaan sa mas mataong kalsada kahit na mas mahaba ang lakarin, ngunit nang lumiko siya sa isang kanto, narinig niya ang mga yabag sa kaniyang likuran. Hindi. Lumingon siya, at sa ilaw ng poste, nakita niya ang 5 anino, lahat ay nakasuot ng hoodie, at ang isa sa kanila ay may hawak na baseball bat. Mahigpit na kinuyom ni Leah ang kaniyang kamay, muling tumaas ang adrenaline. Alam niyang natunton na siya ng Black Vipers, at sa pagkakataong ito, hindi sila nagbibiro. Nakatayo si Leah sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang kaniyang hininga ay naging manipis na puting usok sa malamig na hangin ng Bronx. Ang 5 anino sa harap niya ay dahan-dahang gumalaw, tila mga lobo na pumapalibot sa biktima. Ang lalaking may hawak na baseball bat ay nakatayo sa gitna, matangkad, malapad ang balikat, ang kaniyang mga mata ay nagpapakita ng galit. Hindi siya nagtakip ng mukha, tulad ng mga lalaki kagabi, at agad na napagtanto ni Leah na hindi ito isang random na pagnanakaw, ito ay paghihiganti. Hindi pinabayaan ng Black Vipers ang kaniyang ginawa sa eskinita. Gusto nilang magbigay ng mensahe, at si Leah, kahit hindi sinasadya, ay naging target. Lumingon siya, mabilis na sinuri ang sitwasyon. Ang kalye na ito, kahit na mas matao kaysa sa eskinita kahapon, ay kumonti na ang mga dumadaan dahil gabi na. Walang bukas na tindahan, walang sinuman na maaaring tawagin para humingi ng tulong. Alam ni Leah na kung tatakbo siya, hahabulin siya, at sa 5 tao, wala siyang pagkakataon na makatakas. Huminga siya ng malalim, sinubukang panatilihin ang tibok ng kaniyang puso na regular. "Sige, Leah," sinabi niya sa sarili, "nagawa mo na ito minsan, magagawa mo ulit." Ang lalaking may hawak na bat ay lumapit. Ang kahoy na bat ay dahan-dahang umiikot sa kaniyang kamay na tila isang nakamamatay na laruan. "Ikaw ang babae kagabi, di ba?" sabi niya.
May mabigat at nang-aasar na boses. Akala mo matalino ka, natalo mo ang 3 naming kasamahan. Ano ngayon? Babae, ano ang gagawin mo sa amin? Tumawa siya ng malakas at ang 4 na lalaki ay tumawa rin, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi inaalis kay Leah. Naramdaman niya ang tensyon sa hangin, tulad ng isang guitar string na malapit ng maputol. Hindi agad sumagot si Leah. Tumayo siya ng tuwid, bahagyang nakabukas ang kaniyang mga paa. Ang kaniyang balanse ay nakatuon pababa. Naalala niya ang sinabi ng kaniyang guro sa arnis sa Pilipinas. Kapag mas marami ang kalaban, huwag mong ipakita sa kanila na natatakot ka. Hayaan silang isipin na baliw ka o mas mapanganib ka kaysa sa kanila. Ngumiti ng bahagya si Leah, isang ngiti na hindi kaibigan kundi puno ng hamon. Ano ang gusto ninyo? Tanong niya, kalmado ang boses na ikinagulat niya. Kung gusto ninyong maghiganti, sige, subukan ninyo. Ngunit binabalaan ko kayo, hindi ito magiging kasing dali kagabi. Sumimangot ang lalaking may hawak na bat. Malinaw na hindi niya inakala na hahamunin siya ni Leah. Itinaas niya ang bat, itinutok ng diretso sa kaniya. Matalino ka, pero magsisisi ka. Nagbigay siya ng senyas at 2 lalaki sa magkabilang gilid ang sumugod. Bawat isa ay may hawak na folding knife. Agad na gumanti si Leah. Iniiwasan niya ang saksak mula sa lalaki sa kaliwa. Ginamit ang kaniyang kaliwang kamay upang harangin ang pulso nito, binaluktot ng malakas upang bitawan ang kutsilyo. Sumigaw ang lalaki sa sakit, ngunit bago pa siya makakilos, sumalakay ang lalaki sa kanan. Ang talim ng kutsilyo ay sumagi sa kaniyang balikat, nilalamukos ang isang piraso ng tela. Napahigpit ang bagang ni Leah, naramdaman niya ang adrenaline na tumataas, wala siyang oras para matakot. Naglunsad siya ng isang mababang sipa sa tuhod ng lalaki sa kanan na nagpabagsak dito at mabilis siyang umikot, ginamit ang kaniyang siko upang suntukin ang sentido ng lalaki sa kaliwa. Natumba ito, walang malay, ngunit wala siyang oras para huminga. Ang lalaking may hawak na bat at ang 2 natitira ay lumapit, pinalibutan siya sa isang bilog. Malakas na humampas ang lalaking may hawak na bat, ngunit gumulong si Leah sa lupa, iniiwasan ang atake. Ang bat ay tumama sa isang metal trash can, lumikha ng isang nakakabingi na tunog. Tumayo si Leah, kumakabog ang puso. Alam niyang hindi siya makakaya makipaglaban sa 3 natitira ng sabay-sabay, lalo na't ang lalaking may hawak na bat ay tila ang pinakamapanganib. Kailangan niya ng ibang taktika. Lumingon siya, nakita niya ang isang tambak ng basura sa gilid ng kalsada, ilang basag na bote ng salamin at isang piraso ng metal. Marahil ay isang piraso ng lumang tubo ng tubig. Sumugod si Leah, kinuha ang metal na piraso, mahigpit na hinawakan sa kaniyang kamay. Hindi ito ang perpektong sandata, ngunit nagbigay ito sa kaniya ng pagkakataon. Sige, sabi niya, may malamig na boses. Gusto ninyong maglaro? Maglalaro tayo. Tumayo siyang matatag, ang metal na piraso ay nakataas na tila isang espada. Tumawa ng malakas ang lalaking may hawak na bat, ngunit ang tawa niya ay hindi nagtatago ng tensyon. Hindi niya inakala na ang isang maliit na babae tulad ni Leah ay maglalakas loob na lumaban hanggang sa dulo. Inutusan niya ang 2 natitira na sumalakay, ngunit handa na si Leah. Iniiwasan niya ang suntok ng pinakamalapit na lalaki. Ginamit ang metal na piraso upang suntukin ng malakas ang kaniyang kamay na nagpatili sa kaniya at umatras. Sinubukan ng pangalawang lalaki na sunggaban siya mula sa likuran, ngunit umikot si Leah ginamit ang isang shoulder lock upang pabagsakin ito. Ang lalaking may hawak na bat ay nag-iisa na lang ngayon. Tiningnan niya ang kaniyang mga kasamahan na nakahiga sa lupa at ang kaniyang tingin ay nagbago mula sa galit patungo sa pag-aalala. Ikaw, sino ka? Bulong niya, hindi na kasing sigurado ang boses. Hindi sumagot si Leah. Lumapit siya, mahigpit pa ring hawak ang metal na piraso. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa kaniya. Ihulog mo ang bat o pagsisisihan mo. Sabi niya, regular ang boses ngunit puno ng kapangyarihan. Nag-aalangan siya at sa huli, sa ilalim ng matatag na tingin ni Leah, inihulog niya ang bat sa lupa. Ngunit sa sandaling iyon, isang sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Lumingon si Leah, nakita ang mga kumukurap na asul at pulang ilaw sa dulo ng kalye. Nagmura ang lalaking may hawak na bat, umikot at tumakas, iniiwan ang kaniyang mga kasamahan.
Hindi siya hinabol ni Leah, ibinaba niya ang metal na piraso, humihingal, at ang pakiramdam ng pagkapagod ay dumating. Alam niya na nakaligtas siya sa isa pang labanan, ngunit alam din niya na hindi titigil ang Black Vipers. Dumating ang pulis pagkatapos. Sa pagkakataong ito, ang nangungunang opisyal ay hindi si Daniels kundi isang batang babae, nakatali ang buhok, matalas ang tingin, ipinakilala niya ang sarili bilang si Officer Martinez. Ikaw si Leah, tama? Tanong ni Martinez, tiningnan ang apat na lalaking kinakabitan ng handcuffs. Ikinuwento ka ni Daniel sa akin, pero hindi ko inakala na ganito ka kakanga-hanga. Ngumiti si Martinez, ngunit mabilis na nawala ang ngiti niya. Alam mo ba, ang mga lalaking ito ay hindi nag-iisa. Mayroon ang Black Vipers na isang pinuno at nakakuha ka na ng atensyon niya. Pinapayuhan kitang mag-ingat. Tumango si Leah, ngunit sa kaniyang puso isang mabigat na pakiramdam ang nabubuo. Ayaw niyang maging sentro ng isang labanan sa isang gang, ngunit tila wala na siyang pagpipilian. Hiniling ni Martinez na pumunta siya sa istasyon para magbigay ng pahayag at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Leah na lumalabas na sa kontrol ang lahat. Sa daan papunta sa istasyon, tumingin siya sa labas ng bintana ng police car. Ang mga ilaw ng lungsod ay dumaan ulit. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala na silang kagandahan. Tila sila ay mga di nakikitang mata na sumusunod sa bawat hakbang niya. Sa istasyon, naghihintay si Daniels. Tiningnan niya si Leah, umiling na tila hindi makapaniwala. Babae, isa kang kababalaghan, sabi niya. Ngunit ang boses niya ay mas seryoso kaysa kailanman. Pero kailangan kong maging tapat sa iyo, Leah. Ang Black Vipers ay hindi ordinaryong gang. Ang pinuno nila, na tinatawag nilang ahas, ay isang mapanganib na tao. Hindi lang siya gustong maghiganti, gusto niyang maging halimbawa. Kailangan mong protektahan ang sarili mo at susubukan naming tulungan ka, ngunit kailangan mong makipagtulungan, naindoon pa. Tumango si Leah, ngunit sa kaniyang isip, maraming tanong ang umiikot. Sino si ahas? Bakit nag-aalala ang isang gang sa isang exchange student na tulad niya? At higit sa lahat, ano ang gagawin niya para makatakas sa vortex na ito? Alam niyang hindi siya maaaring magpatuloy na protektahan ang sarili niya lang. Kailangan niya ng isang plano, isang paraan, upang harapin ang banta na ito bago pa siya nito lunukin. Nang umalis sa istasyon ng pulis, malapit na ang umaga. Nagpasya si Leah na huwag munang bumalik sa dorm. Sa halip, pumunta siya sa isang 24-hour cafe, umupo sa isang sulok at nagsimulang mag-isip. Kinuha niya ang kaniyang telepono at tinipa ang pangalan ng Black Vipers at ahas sa search bar. Kailangan niyang malaman kung sino ang kaniyang kinakaharap at kailangan niyang gawin ito bago pa nila siya hanapin ulit. Nakatayo si Leah sa sulok ng cafe. Ang malabong liwanag mula sa nakasabit na ilaw ay tumama sa kaniyang mukha na nagpakita ng kaniyang pagod, ngunit matalas pa ring mga mata. Malamig na ang tasa ng kape sa harap niya, ngunit hindi niya pinansin. Nagliwanag ang screen ng telepono, nagpapakita ng mga hiwa-hiwalay na impormasyon na nahanap niya tungkol sa Black Vipers. Walang gaanong formal na artikulo, tanging ilang maikling balita tungkol sa mga pag-aresto. Ilang post sa mga anonymous forum at bulong sa social media tungkol sa isang malupit na gang sa lugar ng Bronx. Ang pangalan na ahas ay lumitaw ng paulit-ulit. Ngunit walang larawan, walang totoong pangalan, tanging mga malalabong kwento tungkol sa isang tao na nasa likod ng lahat ng aktibidad ng gang. Inilarawan siya na tila isang multo, laging nasa dilim, nagkokontrol sa lahat ng hindi kailanman nagpapakita. Sumipsip si Leah ng kape, sinubukang ayusin ang kaniyang mga iniisip. Hindi siya ang uri ng tao na madaling magpanik, ngunit hindi rin siya inosente. 2 beses na siyang inatake sa loob ng 2 araw, at hindi ito nagkataon. Malinaw na tinandaan na siya ng Black Vipers, at si ahas, kung sino man siya, ay tila hindi tinatanggap na ang isang babaeng tulad niya ay nagpahiya sa kaniyang mga tauhan. Alam ni Leah na kung mananatili lang siyang nakaupo at maghihintay, hahanapin ulit siya ng mga ito. At sa susunod, baka hindi lang 5 ang may hawak na kutsilyo at bat. Kailangan niyang kumilos, ngunit paano? Isa lang siyang exchange student, walang koneksyon, walang kapangyarihan, at walang armas. Tiningnan niya ang kaniyang orasan, malapit na ang 5:00 ng umaga. Ang cafe ay nagsisimula ng dumami ang tao
mga night shift workers at ilang estudyanteng nagpupuyat para mag-aral. Nagpasya si Leah na oras na para bumalik sa dorm, ngunit maingat siyang pumili ng pinakamataong daan kahit na mas malayo ang lakarin. Sa daan, patuloy siyang lumingon sa kaniyang likuran, tinitingnan kung may sumusunod sa kaniya. Bawat maliit na ingay, ang tunog ng kotse na dumadaan, ang tunog ng pinto na nagsasara, o maging ang kaluskos ng mga dahon ay nagpapagulat sa kaniya. Ayaw niya ang pakiramdam na ito, ang pakiramdam na tila isang biktima na hinahabol, ngunit sinabi niya sa sarili na kailangan niyang panatilihin ang kaniyang composure. Nang makarating sa kaniyang silid, nilock ni Leah ang pinto, hinila ang kurtina, at umupo sa kaniyang study table. Kumuha siya ng isang papel at nagsimulang itala ang mga nalalaman niya tungkol sa Black Vipers. Isinulat niya, 3 lalaki noong unang gabi, magnanakaw, may kutsilyo, 5 lalaki kagabi, naghiganti, may baseball bat, ahas, pinuno, hindi kilala. Sinalungguhitan niya ang salitang ahas. Nagtataka kung paano niya ito matutukoy. Wala siyang investigative skills tulad ng pulis, ngunit mayroon siyang isang bagay na hindi inakala ng Black Vipers, ang tiyaga at ang analytical mind ng isang software engineer. Binuksan ni Leah ang kaniyang laptop, nagpasya na subukan ang ibang paraan. Nag-aral siya noon ng isang course tungkol sa cybersecurity at kahit hindi siya expert, alam niya kung paano maghanap ng impormasyon sa dark web kung saan ang mga taong tulad ng Black Vipers ay maaaring mag-iwan ng bakas. Nag-download siya ng isang anonymous browser, maingat na itinago ang kaniyang IP address at nagsimulang maghanap. Pagkatapos ng ilang oras, natuklasan niya ang isang hidden forum kung saan pinag-uusapan ng ilang miyembro ang Black Vipers. Isang lumang post ang nagbanggit kay Ahas bilang isang tao na dating nagtrabaho para sa mas malalaking gang ngunit walang konkretong detalye. Ang isa pang post ay nagbanggit ng isang bar sa lugar ng Bronx kung saan madalas nagtitipon ang Black Vipers, Rusty Blade, sa kanto ng 138th Street. Isinulat ito ni Leah. Huminto siya. Nagtataka kung masyado na ba siyang lumalayo pupunta sa isang gang bar para maghanap ng impormasyon. Hindi iyon ang pinakamatalinong ideya, ngunit ayaw ni Leah na umupo lang at maghintay ng isa pang pag-atake. Kailangan niyang malaman kung sino ang kaniyang kalaban at kung maaari, gusto niyang maghanap ng paraan upang mapigilan ang mga ito sa paghabol sa kaniya. Naisip niya na makikipag-ugnayan kay Daniels, ngunit alam niya na may limitasyon ang pulis. Kung si Ahas ay isang multo, tulad ng mga bulong, maaaring wala ring alam ang pulis kaysa sa kaniya. Nang hapon, nagpasya si Leah na bumalik sa gym ulit. Hindi lang para magsanay kundi para makita si Jake, ang lalaki, na nakipag-usap sa kaniya kahapon. Hindi lubusang pinagkakatiwalaan ni Leah si Jake, ngunit tila may alam siya tungkol sa mga martial arts gym at kailangan ni Leah ang tulong ng isang tao upang mapabilis ang pagpapahusay ng kaniyang skills. Nakita niya si Jake na nagbubuhat ng bigat sa sulok ng gym, ang pawis ay kumikinang sa kaniyang noo. Uy Jake, mahina niyang tawag ngunit maingat. Sinabi mo kahapon ang tungkol sa isang martial arts gym, tama? Maaari mo ba akong dalhin doon? Ibinaba ni Jake ang bigat, pinunasan ang kaniyang pawis gamit ang tuwalya at ngumiti. Oh, nagpa siya ang martial arts girl na mag-upgrade Biro niya, ngunit napansin niya ang seryosong tingin ni Leah. Sige, may gym malapit sa 145th Street na nagtuturo ng jiu-jitsu at kickboxing. Madalas akong pumunta doon. Gusto mo bang subukan? Maaari akong sumama. Tumango si Leah, ngunit sa kaniyang puso ay nananatili siyang may distansya. Ayaw niyang magbunyag ng masyadong marami, ngunit kailangan din niya ng kaalyado. Nang gabi, dumating sina Leah at Jake sa martial arts gym. Maliit na espasyo ito na may padded floor, ilang nakasabit na punching bags at isang grupo ng tao na nagsasanay sa ilalim ng paggabay ng isang coach. Ang coach, isang lalaki na halos 40 taong gulang na may matitigas na kalamnan at ilang peklat sa kaniyang braso, ay nagpakilala bilang si Miguel. Ano ang gusto mong matutunan? Tanong ni Miguel. Tiningnan si Leah mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang kaniyang potensyal. Gusto kong matutunan kung paano protektahan ang sarili ko, sagot ni Leah, may matatag na boses, at kailangan kong matuto ng mabilis. Kumunot ang noo ni Miguel ngunit hindi na nagtanong pa.
Dinala niya si Leah sa mga pangunahing jiu-jitsu drills kung paano makawala sa isang lock, kung paano gamitin ang lakas ng kalaban laban sa kanila. Mabilis natuto si Leah. Ang kaniyang katawan ay tila naaalala ang mga galaw ng arnis na sinanay niya noon. Nakatayo si Jake sa isang tabi. Tiningnan siya ng may pagtataka. May talento ka talaga, sabi niya. Ngunit ngumiti lang ng bahagya si Leah, ayaw ibunyag ang totoong dahilan kung bakit siya naroroon. Pagkatapos ng session, nang umalis sina Leah at Jake sa gym, gabi na, nag-alok si Jake na kumain, ngunit tumanggi si Leah, sinabi na kailangan niyang umuwi ng maaga. Sa daan pa uwi, muli niyang naramdaman ang pamilyar na pakiramdam na tila may sumusunod sa kaniya. Huminto siya, nagkunwaring nagtatali ng sintas ng sapatos at sumulyap sa kaniyang likuran. Sa kanto, sa ilalim ng malabong ilaw, nakita niya ang isang anino na nakasuot ng hoodie na nakatayo ng walang galaw, nakatingin ng diretso sa kaniya. Mahigpit na kinuyom ni Leah ang kaniyang kamay, ngunit hindi siya lumingon para harapin ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit sa pagkakataong ito ay pumili siya ng mas mahabang daan na patungo sa mas mataong lugar. Nang makarating sa kaniyang dorm, nakatanggap si Leah ng isa pang text message mula sa hindi kilalang numero. Hindi ka makakatakas. Rusty Blade 10 PM bukas. Pumunta ka o hahanapin ka namin. Ang message ay nagpabilis sa tibok ng kaniyang puso, ngunit hindi siya nagpanik. Binuksan niya ang kaniyang laptop at naghanap pa tungkol sa Rusty Blade. Inilarawan ito ng isang lumang artikulo sa isang lokal na news site bilang hangout ng mga kriminal, isang lugar kung saan bihirang maglakas loob ang pulis na pumasok. Alam ni Leah na ang pagpunta doon ay isang sugal, ngunit alam din niya na kung hindi niya haharapin ang mga ito, hindi siya kailanman titigilan. Nag-text siya kay Daniels, maikli niyang sinabi ang tungkol sa message at ang kaniyang intensyon na pumunta sa Rusty Blade. Agad na sumagot si Daniels, "Huwag kang pumunta, Leah. Masyadong mapanganib. Hayaan mong kami ang umasikaso." Ngunit hindi sigurado si Leah kung maaari niyang lubusang pagkatiwalaan ng pulis. Kailangan niya ng isang plano at kailangan niyang maghanda para sa pinakamasamang mangyayari. Binuksan niya ang kaniyang drawer, kinuha ang pepper spray na binili niya pagkatapos ng unang pag-atake. Hindi ito isang malakas na sandata, ngunit maaari itong makatulong sa kaniya na makakuha ng oras kung sakaling lumala ang sitwasyon. Nang gabing iyon, humiga si Leah sa kaniyang kama, nakatingin sa kisame. Naisip niya ang kaniyang pamilya, ang mga mapayapang araw sa Pilipinas, at kung paano siya hindi sinasadyang nasangkot sa isang labanan na hindi naman sa kaniya. Ngunit naisip din niya ang lakas sa loob niya, ang lakas na natuklasan niya sa madilim na eskinita noong gabing iyon. Hindi siya biktima, siya ay isang mandirigma, at kung gusto ni Ahas na harapin siya, ipapakita niya rito na hindi siya madaling patumbahin. Nagising si Leah na may mabigat na pakiramdam sa kaniyang dibdib, tila nakipaglaban siya sa kaniyang panaginip buong gabi. Ang liwanag ng umaga ay sumisilip sa curtain gap, tumatama sa sahig ng dorm room, ngunit hindi ito nagdudulot ng pakiramdam ng seguridad. Ang message kagabi, mula sa hindi kilalang numero, ay umiikot pa rin sa kaniyang isip. Rusty Blade, 10 PM bukas. Alam niya na hindi iyon isang imbitasyon, iyon ay isang ultimatum. Gusto ng Black Vipers na pumunta siya sa teritoryo nila kung saan sila ang may kontrol. Hindi inosente si Leah para isipin na gusto lang nilang makipag-usap, ngunit ayaw din niyang mabuhay nang may takot sa kaniyang buong buhay, laging lumingon sa kaniyang likuran upang tingnan kung may nagmamanman. Umupo siya, tiningnan ang kaniyang telepono. Nag-text ulit si Daniels, "Leah, seryoso ako. Huwag kang pumunta sa Rusty Blade. Tumawag ka sa akin kung may anumang hindi karaniwan." Pinahahalagahan niya ang pag-aalala ni Daniels, ngunit alam din niya na hindi siya kayang protektahan ng pulis sa lahat ng oras. Pinatunayan na ng Black Vipers na kaya nila siyang hanapin, alam nila ang kaniyang numero ng telepono. Kung hindi niya haharapin ang mga ito, patuloy siyang hahabulin at sa susunod ay baka hindi na siya kasing swerte tulad ng 2 beses na nauna. Ginugol ni Leah ang buong umaga sa paghahanda. Nagsuot siya ng komportableng damit, t-shirt, jeans, at ang kaniyang rubber shoes na makakatulong sa kaniya na gumalaw ng mabilis. Ang pepper spray ay itinago niya sa bulsa ng kaniyang jacket
kasama ang isang maliit na folding knife na binili niya sa isang convenience store. Hindi niya gusto ang ideya ng pagdadala ng armas, ngunit ayaw din niyang pumasok sa lungga ng tigre nang walang anumang proteksyon sa sarili. Tiningnan niya ang sarili sa salamin, sinabi sa sarili, "Kaya mo yan, Leah. Hindi ka mahina." Ngunit sa kaniyang puso ay nakaramdam pa rin siya ng kaunting panginginig, hindi dahil sa takot kundi dahil sa adrenaline na handang sumabog. Nang hapon, bumalik si Leah sa martial arts gym ni Miguel. Hindi niya sinabi kay Jake ang tungkol sa kaniyang plano, sinabi lang niya na gusto niyang magsanay pa ng ilang galaw para sa self-defense. Si Miguel, na may matalas na tingin ng isang nakaranas, ay agad na napansin na hindi lang para sa ordinaryong pagsasanay si Leah. "Babae, naghahanda ka para sa isang bagay, tama?" Tanong niya, mababa ang boses ngunit hindi pilit. Nag-alinlangan si Leah, ngunit nagpasya na sabihin ang bahagi ng katotohanan. "Maaaring nasa gulo ako sa isang grupo ng tao. Gusto ko lang maging handa." Tumango si Miguel, hindi na nagtanong pa. Dinala niya si Leah sa isang intensive jiu-jitsu drill, nag-focus sa mga lock at kung paano makawala sa pagkakapulupot ng maraming kalaban. Kapag napapalibutan, sabi niya, "Huwag mong subukang talunin silang lahat. Hanapin ang pinakamahina, talunin siya ng mabilis, at gumawa ng daanan para makatakas. Huwag kang maiipit sa gitna." Tumango si Leah, inaalala ang bawat salita. Nagsanay siya hanggang sa basang-basa ng pawis ang kaniyang damit. Masakit ang kaniyang mga kalamnan, ngunit nakaramdam siya ng mas kumpiyansa. Ang mga galaw na ito ay hindi lang teknik. Sila ay sandata, at kailangan niya ang mga ito ngayong gabi. Nang matapos ang sesyon, tumawag si Jake. "Uy, Leah, okay ka lang ba? Nakita kitang stressed buong araw," sabi niya. Puno ng pag-aalala ang boses. Naramdaman ni Leah ang katapatan sa boses niya. Tila ayaw niyang magsinungaling pa. "Okay lang ako, Jake. Mayroon lang akong personal stuff." "Salamat sa pagtatanong." Mabilis niyang tinapos ang tawag. Ayaw niyang madamay si Jake sa kaniyang gulo. Hindi siya sigurado kung kanino siya maaaring magtiwala, kahit kay Jake. Nang magsimulang dumilim, pumunta si Leah sa isang maliit na park malapit sa dorm para mag-isip. Umupo siya sa isang bench, tiningnan ang mga taong dumadaan, mga magkasintahan na magkahawak kamay at ang mga homeless na naghahanap ng matutulugan. Kakaiba talaga ang buhay dito, naisip niya. Parehong mapayapa at mapanganib, tila dalawang panig ng isang barya. Kinuha niya ang kaniyang telepono at nag-text kay Daniels. "Pupunta ako sa Rusty Blade ngayong gabi. Alam kong hindi ka sumasang-ayon, pero kailangan kong gawin ito. Kung may mangyari, alam mo kung nasaan ako." Pindot niya ang send at pinatay ang telepono. Ayaw niyang madistract. Eksaktong 9:45 p.m., nakatayo si Leah sa harap ng Rusty Blade. Ito ay isang lumang gusali na may kumukurap na neon sign at malakas na tunog ng musika na umaalingaw-ngaw mula sa loob. Ang mga taong lumalabas-masok ay mukhang hindi kaibigan, mga leather jacket, tattoo at malamig na tingin. Huminga ng malalim si Leah, sinuri ulit ang pepper spray at ang kutsilyo sa kaniyang bulsa. Ayaw niyang makipaglaban, ngunit hindi rin niya hahayaan ang sarili na maging biktima. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Sa loob, ang hangin ay mabigat dahil sa amoy ng sigarilyo at alak. Ang ilaw ay malabo, na may mga pulang bumbilya na nagbibigay ng pakiramdam na tila pumasok ka sa isang kuweba. Naramdaman ni Leah ang mga tingin na nakatuon sa kaniya, isang maliit na babaeng Asyano na malinaw na hindi kabilang sa lugar na ito. Naglakad siya patungo sa bar, umorder ng isang basong tubig at sinubukang manatiling kalmado. Ang bartender, isang malaking lalaki na may tattoo ng ahas sa kaniyang leeg, ay tiningnan siya ng matalim. "Sino ang hinahanap mo?" tanong niya. May pagdududa ang boses. "Inimbitahan akong pumunta rito," sagot ni Leah. Hindi inaalis ang tingin sa kaniya. "Black Vipers. Alam nila kung sino ako." Kumunot ang noo ng bartender at nagbigay ng senya sa isang tao na nakatayo sa sulok. Isang lalaki na nakasuot ng itim na hoodie ang lumapit. "Sumunod ka," maikli niyang sabi. Dinala si Leah sa isang madilim na hallway sa likuran ng bar. Naramdaman ni Leah ang malakas na tibok ng kaniyang puso, ngunit nanatiling matatag ang kaniyang isip. Ang kaniyang kanang kamay ay handa sa bulsa ng kaniyang jacket.
Ang hallway ay humantong sa isang maliit na silid na may isang kahoy na mesa at ilang plastik na upuan. Nakaupo doon ang isang lalaki na halos 35 taong gulang, shaved ang buhok, nakasuot ng itim na t-shirt na nagpapakita ng kaniyang tattooed na braso. Tiningnan niya si Leah at ngumiti ng malamig. Kaya ikaw ang babae na nagdulot ng gulo sa mga tauhan ko, sabi niya, mabigat at dahan-dahan ang boses. Matapang ka, pumunta dito mag-isa. Nambay, may saentofon. Janso, may saentofon, misa entofon. Ano ang gusto mo? Tumayo si Leah ng tuwid, tiningnan ng diretso ang kaniyang mga mata. Inakala niya na ito si Ahas o hindi bababa sa isang makapangyarihang tao sa Black Vipers. Ayaw ko ng gulo, sabi ni Leah, may matatag na boses. Pero hindi ninyo ako tinigilan. Kung gusto ninyo akong tumigil, magpakita kayo. Patuloy akong magtatanggol sa sarili. Sa susunod, hindi lang bali ng buto. Alam niya na nagsusugal siya sa isang mapanganib na laro, ngunit kailangan niyang ipakita rito na hindi siya natatakot. Tumawa ang lalaki, ngunit ang kaniyang tingin ay hindi tumatawa. Sino ka sa tingin mo? Isang superhero? Tumayo siya. Ahas ang pangalan ko. Pinalabas mo akong masama at dito ang reputasyon ang lahat. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sumali ka sa Black Vipers, magtrabaho ka para sa akin. Ang isang babaeng tulad mo na marunong makipaglaban ay magiging kapaki-pakinabang. Kung hindi, hindi ka na makakalabas dito. Naramdaman ni Leah ang dugo na umakyat sa kaniyang ulo. Sumali sa isang gang iyon ang huling bagay na gusto niya, ngunit alam din niya na ang diretsyong pagtanggi ay maaaring makahadlang sa kaniya na makalabas sa silid na ito. Kailangan niya ng oras at kailangan niya ng daanan para makatakas. Bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Sabi niya, kalmado ang boses. Isang araw, sasagutin kita bukas. Ankon, tiningnan siya ng lalaki na tila sinusubukan niyang basahin ang kaniyang isip. Sa huli, tumango siya. Isang araw, huwag mo akong biguin, babae. Nagbigay siya ng senyas sa lalaking nakahudi na ihatid siya palabas. Umalis si Leah sa Rusty Blade, malakas ang tibok ng kaniyang puso, ngunit napanatili pa rin niya ang kaniyang kalmadong anyo. Alam niya na dumaan siya sa isang mapanganib na linya, ngunit alam din niya na nakakuha siya ng oras-oras para magplano, para maghanap ng paraan upang makatakas sa pagkakapulupot ng Black Vipers. Lumabas si Leah sa Rusty Blade. Ang malamig na hangin ng gabi sa Bronx ay humampas sa kaniyang mukha, tila gusto siyang hilahin palabas sa matinding tensyon. Naglakad siya ng mabilis ngunit hindi tumakbo. Pinananatiling regular ang kaniyang mga hakbang upang walang mag-isip na nagpapanik siya. Sa kaniyang isip, ang mga salita ng lalaki na inakala niyang si Ahas ay umalingaw-ngaw pa rin. Sumali ka sa Black Vipers o hindi ka na makakalabas dito. Ang alok na iyon ay hindi isang pagkakataon, kundi isang banta na nagkukunwari. Alam ni Leah na sumang-ayon man siya o hindi, hindi siya titigilan ng Black Vipers. Naging tinik siya sa kanilang mata. At si Ahas, na may malamig na ngiti at matalas na tingin na tila kutsilyo, ay hindi ang uri ng tao na madaling magpatawad. Nang makarating sa kaniyang dorm, nilock ni Leah ang pinto, tiningnan ang bintana at umupo sa kama. Kinuha niya ang kaniyang telepono, nakita niya ang isang message mula kay Daniels. Pumunta ka sa Rusty Blade, tama? Tawagan mo ako agad. Bumuntong hininga siya, alam niyang hindi magiging masaya si Daniels, ngunit hindi siya nagsisisi. Kailangan niyang harapin si Ahas upang mas maintindihan ang kaniyang kalaban. Nag-text siya pabalik ng maikli. Okay lang ako, tatawagan kita bukas ng umaga. Pagkatapos ay pinatay niya ang telepono, ayaw ma-distract. Kailangan niyang mag-isip, kailangan niya ng plano upang makatakas sa sitwasyong ito. Binuksan ni Leah ang kaniyang laptop, nagpatuloy sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa Black Vipers. Bumalik siya sa hidden forum sa dark web, kung saan nahanap niya ang impormasyon tungkol sa Rusty Blade. Sa pagkakataong ito, mas naghukay siya, nagbabasa ng mga lumang post at hiwa-hiwalay na komento. Isang anonymous user ang nagbanggit kay Ahas bilang isang ex-mercenary na dating nagtrabaho para sa mas malalaking gang sa Chicago bago lumipat sa New York. Ang isa pang post ay nagbanggit ng isang hindi nalutas na kaso, isang saksi laban sa Black Vipers, ang misteryosong nawala ilang taon na ang nakalipas. Naramdaman ni Leah ang lamig sa kaniyang likod.
Alam niya na ang kaniyang kinakaharap ay hindi lang isang mapanganib na tao kundi isa ring matalino at malupit. Isinulat niya ang bawat detalye, sinubukang buuin ang mga ito sa isang mas malinaw na larawan. Si Ahas ay hindi lang isang pinuno ng gang, mayroon siyang karanasan, mayroon siyang network at may kakayahan siyang magpawalang bahala sa iba nang walang iniiwan na bakas. Napagtanto ni Leah na kung gusto niyang makatakas, hindi siya maaaring umasa lang sa martial arts o tapang. Kailangan niya ng isang estratehiya, isang paraan upang talunin siya mula sa loob o, hindi bababa sa, mawalan siya ng interes sa paghabol sa kaniya. Kinabukasan, tumawag si Leah kay Daniels. Ikinuwento niya ang nangyari sa Rusty Blade, ngunit inalis niya ang detalye tungkol sa alok na sumali sa Black Vipers. Ayaw niyang isipin ni Daniels na may iniisip siyang baliw na bagay. Gusto lang nila akong takutin, sabi niya, kalmado ang boses. Pero sa tingin ko, matitigil ko sila kung mas marami akong malalaman tungkol kay Ahas. May impormasyon ba kayo tungkol sa kaniya? Bumuntong hininga si Daniels sa telepono, puno ng tensyon ang boses. Leah, naglalaro ka ng apoy. Si Ahas, o kung ano man ang totoong pangalan niya, ay isang multo. Alam namin na siya ang nasa likod ng Black Vipers, ngunit walang sino man ang may larawan niya, walang file, walang konkretong bagay. Palagi niyang inuutusan ng iba na gawin ang maruming trabaho, at kapag lumalapit ang pulis, naglalaho siya. Kailangan mong lumayo, Leah, hayaan mo kaming umasikaso. Tumango si Leah, kahit alam niyang hindi niya masusunod ang payo ni Daniels. Nagpasalamat siya, nangakong makikipag-ugnayan, at pinutol ang tawag. Hindi siya maaaring umupo lang at maghintay sa pulis. Hindi kapag alam ng Black Vipers kung sino siya at kung nasaan siya. Kailangan niyang kumilos, at kailangan niyang gawin ito ngayon. Nang hapon, bumalik si Leah sa gym ni Miguel. Wala siyang sinabi tungkol sa Rusty Blade, ngunit hiniling niya rito na turuan siya ng mga teknik para sa pagharap sa mga armas, kutsilyo at maging baril. Tiningnan siya ni Miguel, puno ng pagdududa ang mga mata, ngunit hindi siya nagtanong. Babae, naghahanda ka ba para sa digmaan? Sabi niya, kalahating biro, kalahating seryoso. Ngumiti lang si Leah, hindi sumagot. Tinuruan niya si Leah kung paano umiwas sa atake mula sa isang kalaban na may hawak na kutsilyo, kung paano gamitin ang sarili nilang armas laban sa kanila. Nagsanay siya ng may lubos na pag-focus, tila bawat galaw ay isang usapin ng buhay at kamatayan. Nang matapos ang sesyon, muling nagpakita si Jake, tila alam niya kung kailan naroroon si Leah. Nagtanong siya, puno ng pag-aalala ang boses. Nakita kitang nagsasanay na tila naghahanda ka para sa isang hukbo. Ano ang nangyayari, Leah? Tiningnan siya ni Leah, sinubukang basahin ang intensyon niya. Mukhang tapat si Jake, ngunit hindi pa rin siya makakapagtiwala ng lubusan. Gusto ko lang maging handa, sabi niya. Pinanatiling neutral ang boses. Salamat Jake, pero kailangan ko nang umalis. Sa daan pa uwi, nakatanggap si Leah ng isa pang message mula sa hindi kilalang numero. Tapos na ang oras, babae. Rusty Blade, 10 PM ngayong gabi. Huwag mo akong paghihintayin. Mahigpit na kinuyom ni Leah ang telepono, muling tumaas ang adrenaline. Alam niya na ito ang huling pagkakataon upang harapin si Ahas. Ngunit alam din niya na kung pupunta siya mag-isa, napakaliit ng pagkakataon niyang makaligtas. Nag-text siya kay Daniels, maikli niyang sinabi, pupunta ako sa Rusty Blade ngayong gabi. Kung hindi ako makikipag-ugnayan bago ang hating gabi, pumunta kayo doon. Hindi niya hinintay ang sagot ni Daniels. Kailangan niyang mag-focus. Bumalik si Leah sa kaniyang silid, naghanda ng mas maingat kaysa kailanman. Nagsuot siya ng makapal na jacket upang protektahan ang kaniyang katawan. Itinago ang pepper spray at ang folding knife sa kaniyang bulsa. Kumuha rin siya ng isang maliit na flashlight kung sakaling kailangan niya ng liwanag sa dilim. Bago umalis sa dorm, lumingon siya sa kaniyang maliit na silid ang mga aklat ng engineering, ang larawan ng kaniyang pamilya sa mesa at ang lumang backpack na dinala niya mula sa Pilipinas. Sinabi niya sa sarili na anuman ang mangyari ngayong gabi, hindi niya hahayaan ang Black Vipers na sirain ang buhay na binuo niya. Eksaktong 9:50 PM, nakatayo si Leah sa harap ng Rusty Blade ulit. Ang malakas na musika, ang amoy ng usok at ang mga nagdududang tingin ay tulad ng kahapon. Pumasok siya, hindi na tumigil sa bar, kundi naglakad ng diretsyo sa hallway sa likuran kung saan niya nakilala si Ahas. Sa pagkakataong ito,
Walang naghatid sa kaniya. Itinulak niya ang pinto ng silid. Nakita niya si Ahas na nakaupo doon, ngunit hindi lang siya. 3 iba pang lalaki ang nakatayo sa mga sulok ng silid. Bawat isa ay may hawak na armas. Isang lalaki ang may bat, ang isa ay may kutsilyo, at ang pangatlo, ang pinakamalaki, ay may hawak na handgun. "Babae, saktong-sakto ka sa oras," sabi ni Ahas. May malamig na ngiti sa kaniyang labi. "Ano ang desisyon mo, sumali o mamatay?" Tiningnan ni Leah ng diretso ang kaniyang mga mata. Malakas ang tibok ng kaniyang puso, ngunit matatag ang kaniyang boses. "Hindi ako sasali sa gang," sabi niya, "ngunit mayroon akong ibang alok. Tigilan ninyo ako at hindi ko sasabihin sa pulis ang nalalaman ko tungkol sa inyo." Tumawa si Ahas, ngunit sa pagkakataong ito, puno ng panganib ang kaniyang tawa. "Ano sa tingin mo ang alam mo tungkol sa akin? Isa ka lang gullible na babae na naglakas loob na pumasok dito at hamunin ako." Nagbigay siya ng senyas at lumapit ang 3 lalaki kay Leah, pinasikip ang espasyo sa paligid niya. Mahigpit na kinuyom ni Leah ang kaniyang kamay. Nararamdaman ang pepper spray sa kaniyang bulsa. Alam niya na ang laban na ito ay hindi magiging katulad ng mga nauna. Ito ay isang laban para mabuhay. Sa sandaling iyon, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw mula sa harap ng bar, tila basag na salamin. Kumunot ang noo ni Ahas, nagbigay ng senyas sa lalaking may hawak na baril na tingnan ito. Sinamantala ni Leah ang sandaling iyon. Inilabas niya ang pepper spray, ipinutok ng diretso sa mukha ng lalaking may hawak na kutsilyo. Sumigaw ito, hawak ang kaniyang mukha, at sumugod si Leah, naglunsad ng sipa sa tuhod ng lalaking may hawak na bat na nagpatumba rito. Ngunit si Ahas ay mas mabilis kaysa sa inakala niya. Tumalon ito sa ibabaw ng mesa, sinunggaban ang pulso ni Leah at binaluktot ng malakas. Nag-ungol si Leah sa sakit, ngunit hindi siya sumuko. Umikot siya, gumamit ng counterlock na natutunan niya sa arnis. Ang sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Alam ni Leah na natanggap ni Daniels ang kaniyang message, ngunit alam din niya na kailangan niyang magpigil hanggang sa dumating ang mga ito. Napagtanto ni Ahas ang sitwasyon, nagmura, at tumakas patungo sa likod na pinto. Gusto siyang habulin ni Leah, ngunit ang lalaking may hawak na baril ay bumalik na, itinutok ng diretso sa kaniya. "Huwag kang gumalaw," sigaw nito. Nakatayo si Leah ng walang galaw, ngunit hindi niya inaalis ang tingin sa kaniya. Alam niya na kailangan lang niya ng isang pagkakataon, isang sandali para baligtarin ang sitwasyon. Nakatayo si Leah ng walang galaw. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa lalaking may hawak na baril. Ang handgun sa kaniyang kamay ay ilang hakbang lang ang layo sa kaniya, at ang kaniyang daliri ay bahagyang nanginginig sa gatilyo. Tila hindi siya sigurado kung dapat siyang magpaputok o hindi. Ang sirena ng pulis ay lalong lumapit, umalingaw-ngaw sa mga manipis na pader ng rusty blade na nagpapataas pa sa tensyon sa maliit na silid. Ang lalaking may hawak na bat ay nakahiga pa rin, humihingal sa sahig, habang ang lalaking nisprayan ni Leah ng pepper spray ay tumakas na patungo sa likod na pinto, marahil ay kasama ni Ahas. Alam ni Leah na mayroon lang siyang ilang segundo upang kumilos bago lumala ang sitwasyon. "Huwag kang gumawa ng anumang kalokohan," sigaw ng lalaking may hawak na baril, may nanginginig ngunit nagbabantang boses. Siya ay matangkad. Ang kaniyang mga kalamnan ay nakalitaw sa ilalim ng kaniyang masikip na t-shirt, ngunit ang kaniyang mga mata ay nagpapakita na hindi siya sanay humawak ng baril sa ganitong tensyonadong sitwasyon. Napagtanto ni Leah na iyon ang kaniyang kalamangan. Itinaas niya ang kaniyang mga kamay, nagkunwaring sumuko, ngunit ang kaniyang mga mata ay matalas pa ring nagmamasid sa bawat galaw niya. "Wala akong ginagawa," sabi niya. Dahan-dahan ang boses, sinasadya na patagalin ang oras. "Pero dapat mong isipin ng mabuti. Paparating na ang pulis. Kung babarilin mo ako, hindi ka makakatakas." Napahigpit ang bagang niya. Ang kaniyang tingin ay nag-aalinlangan sa pagitan ni Leah at ng likod na pinto. Ang sirena ng pulis ay mas malinaw na ngayon, kasama ang mabibigat na yabag at sigaw ng isang tao mula sa harap ng bar. Inakala ni Leah na dumating na si Daniels at ang kaniyang team. Kailangan niyang guluhin ang lalaking ito, sapat lang para makapasok ang pulis. "Hindi mo kailangang gawin ito," patuloy niya. Mahina ang boses ngunit mapanghikayat. "Ihulog mo ang baril at umalis."
Huwag mong hayaan na lumala ang sitwasyon. Umiling siya, ngunit ang kamay na may hawak ng baril ay nagsimulang bumaba ng bahagya. Iyon ang sandaling hinihintay ni Leah, kasing bilis ng kidlat. Sumugod siya, ginamit ang kaniyang kaliwang kamay upang itulak ang barel ng baril sa gilid, at kasabay nito, naglunsad siya ng isang sipa-sipa sa tiyan nito. Nawalan siya ng hininga, natumba, at sinamantala ni Leah ang pagkakataon na agawin ang baril mula sa kaniyang kamay. Hindi niya hinawakan ang baril, hindi niya alam kung paano ito gamitin. Itinapon niya ito sa sulok ng silid, malayo sa kanilang dalawa. Sumigaw ang lalaki, sumugod patungo sa kaniya. Ngunit handa na si Leah, iniiwasan niya ang suntok nito, umikot at ginamit ang isang chokehold mula sa jiu-jitsu na itinuro ni Miguel na nagpabagsak sa kaniya sa sahig, walang malay. Agad na bumukas ang pinto ng silid. Sina Daniels at Martinez ang nanguna sa isang team ng pulis. Nakataas ang mga baril. Ang kanilang mga mata ay nag-scan sa silid. Leah, sigaw ni Daniels. Nakita siya na nakatayo sa gitna ng silid, humihingal, na may dalawang lalaki na nakahiga, walang malay, sa sahig. Lumapit si Martinez, tiningnan ang lalaking may hawak ng baril, at pagkatapos ay tumingin kay Leah nang may pagtataka. Paano mo natalo ang dalawang lalaking ito? Tanong niya. May halong paghanga ang boses. Hindi agad sumagot si Leah, huminga lang siya. Ang adrenaline ay dahan-dahang nawala, nag-iiwan ng pagkapagod na bumalot sa kaniyang katawan. Hindi nila ako binigyan ng pagpipilian, sabi niya, paos ang boses. Umiling si Daniels, ngunit ang kaniyang mga mata ay nagpakita ng paggalang. Babae, isa kang unos, ngunit nasaan si Ahas? Nandito siya, tama? Tumango si Leah, itinuro ang likod na pinto. Tumakas siya nang marinig niya ang sirena. May isa pang lalaki na kasama niya. Nagmura si Daniels, nagbigay ng senyas sa ilang opisyal na humabol, ngunit alam niyang napakababa ng pagkakataon na mahuli si Ahas. Isa siyang multo, laging alam kung paano magtago. Inilagay ni Martinez ang kaniyang kamay sa balikat ni Leah, mahina ang boses. Okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng doktor? Umiling si Leah. Hindi siya malubhang nasugatan, may ilang pasa lang sa kaniyang pulso at isang maliit na gasgas sa kaniyang balikat mula sa naunang pag-atake. Ngunit alam niya na hindi siya maaaring magpatuloy sa ganito. Nakatakas si Ahas at hindi siya nito patatawarin pagkatapos nito. Tiningnan niya si Daniels, may determinasyon ang boses. Kailangan kong malaman pa tungkol kay Ahas. Kung hindi ninyo siya mahuhuli, hindi ako magiging ligtas. Bumuntong hininga si Daniels, dinala si Leah palabas ng bar. Sa labas, kinakabitan ng handcuffs ng pulis ang iba pang lalaki sa Rusty Blade, ang mga taong masyadong lasing o masyadong takot upang tumakas. Ang mga ilaw ng police car ay kumukurap, nagpapaliwanag sa buong kanto ng kalye. Dinala ni Daniel si Leah sa kotse, sinabi na kailangan niyang pumunta sa istasyon para magbigay ng pahayag. Sa daan, nagsimula siyang ikuwento ang nalalaman niya tungkol kay Ahas, hindi marami, ngunit sapat na para maintindihan ni Leah ang antas ng panganib ng kalaban. Ang totoo niyang pangalan ay maaaring Victor o Vincent. Hindi kami sigurado, sabi ni Daniels, nakatingin sa labas ng bintana ng kotse. Nagpakita siya sa Bronx, mga 5 taon na ang nakalipas matapos masira ang isang malaking gang sa Chicago. Binuo niya ang Black Vipers mula sa wala, at mayroon siyang paraan upang takutin ang mga tao. Walang naglalakas loob na magbigay ng ebidensya laban sa kaniya dahil ang mga taong sumubok ay nawala. Hindi lang siya malakas, matalino siya. Alam niya kung paano magmaniobra, kung paano magtago ng bakas. Nakikinig si Leah, inaalala ang bawat detalye. Alam niya na upang matalo si Ahas, kailangan niya ng higit pa sa martial arts. Kailangan niya ng impormasyon, kailangan niya ng mga kaalyado, at kailangan niya ng isang plano, hindi lang para protektahan ang sarili kundi para sumalakay. Nang umalis sa istasyon, mabilis siyang nagbigay ng pahayag, ngunit ang kaniyang isip ay nasa ibang lugar. Naisip niya ang mga nahanap niya sa dark web tungkol sa Rusty Blade at kung paano laging nauuna si Ahas sa pulis. Kailangan niyang maghanap ng paraan upang lapitan siya hindi sa pamamagitan ng lakas kundi sa pamamagitan ng talino. Matapos umalis sa istasyon, hindi agad umuwi si Leah sa dorm. Pumunta siya sa isang maliit na diner, kung saan siya madalas pumupunta para mag-isip.
Nakaupo sa sulok na may mainit na pho sa harap niya, kumuha siya ng papel at lapis at nagsimulang gumuhit ng diagram. Isinulat niya ang pangalan ni Ahas sa gitna na may mga linya na patungo sa Black Vipers, Rusty Blade at iba pang lugar na nabasa niya online. Alam niya na kung gusto niyang tapusin ang bantang ito, kailangan niyang hanapin ang kaniyang kahinaan, isang bagay na hindi alam ng pulis. Nang gabing iyon, nakipag-ugnayan si Leah sa isang matandang kaibigan sa Pilipinas, isang self-taught hacker na nakilala niya noong high school. Hindi niya ikinuwento ang buong kwento. Sinabi lang niya na kailangan niya ng tulong sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa isang tao sa Amerika. Ipinadala niya rito ang kaunting detalye na mayroon siya tungkol kay Ahas at ang Black Vipers. Hindi ako nangangako, Leah, sagot ng kaibigan sa pamamagitan ng message. Pero, susubukan ko, bigyan mo ako ng ilang araw. Tumango si Leah sa screen, kahit alam niyang hindi siya nito nakikita. Nakaramdam siya ng bahagyang pag-asa, kahit maliit lang. Kinabukasan, sinubukan ni Leah na bumalik sa normal na buhay, pumunta sa klase, sumali sa mga group discussion, ngunit hindi siya makapag-focus. Bawat yabag, bawat kakaibang tingin ay nagpapagulat sa kaniya. Alam niya na si Ahas ay nasa labas at hindi siya titigil. Habang nasa aklatan siya, biglang nagpakita si Jake, umupo sa tapat niya. Leah, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo, sabi niya, seryoso ang boses. Nasa gulo ka, di ba? Nakita kitang stressed buong linggo. Infro, nag-alinlangan si Leah. Ayaw niyang idamay si Jake. Ngunit napagtanto niya rin na hindi niya kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Ikinuwento niya ang bahagi ng kuwento tungkol sa pag-atake, tungkol sa Black Vipers, ngunit hindi niya binanggit ang Rusty Blade o si Ahas. Nakikinig si Jake, malaki ang mata dahil sa gulat. Diyos ko, Leah, bakit hindi mo agad sinabi sa pulis? Tanong niya. Ngumiti ng mapait si Leah. Sinabi ko. Pero hindi ito kasing simple. Nag-alok si Jake na tumulong. Sinabi na mayroon siyang ilang kaibigan sa lugar ng Bronx, mga taong maaaring may alam tungkol sa Black Vipers. Pumayag si Leah, ngunit hiniling niya rito na panatilihing sikreto ito. Ayaw niyang mapanganib si Jake, ngunit kailangan niya ng anumang impormasyon na makukuha niya. Nang umalis si Jake, nakaramdam si Leah ng kaunting ginhawa. Hindi na siya lubusang nag-iisa, ngunit nang dumilim, dumating ang isang bagong message. Akala mo matalino ka? Nakita kita sa aklatan ngayon. Huwag mo akong subukang laruin. Mahigpit na hinawakan ni Leah ang telepono. Malakas ang tibok ng kaniyang puso. Si Ahas, o ang isa sa kaniyang mga tauhan, ay sumusunod pa rin sa kaniya. Alam niya na nauubos na ang kaniyang oras, at ang huling labanan ay nalalapit na. Nakatayo si Leah sa kaniyang dorm room. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ay tumama sa kaniyang mukha na nagpakita ng tensyon sa kaniyang mga guhit. Ang huling message mula sa hindi kilalang numero, akala mo, matalino ka? Nakita kita sa aklatan ngayon, ay nagpapakilabot pa rin sa kaniya. Hindi lang alam ni Ahas kung nasaan siya, gusto rin niya na malaman niya na sinusundan siya. Iyon ay isang psychological game, isang paraan upang takutin siya, upang magkamali siya. Ngunit hindi hahayaan ni Leah na manalo siya. Nakaligtas siya sa dalawang pag-atake, hinarap siya ng direkta sa Rusty Blade, at ngayon, determinado siyang tapusin ang banta na ito sa anumang paraan. Nakita niya ang isang message mula sa kaniyang kaibigan na hacker sa Pilipinas. Leah, may nahanap akong ilang bagay, hindi marami, pero makakatulong. Si Ahas ay maaaring si Victor Malone, dating inaresto sa Chicago dahil sa gun running ngunit pinakawalan dahil sa kawalan ng ebidensya. Mayroon siyang koneksyon sa isang front company sa Bronx na tinatawag na VNT Logistics sa Kemyaj. Mag-ingat ka. Binuksan ni Leah ang attached file. Nakita niya ang isang serye ng mga dokumento, invoices, contracts, at isang address ng warehouse sa industrial area malapit sa Harlem River. Isinulat niya ang address. Ang adrenaline ay nagsimulang tumaas. Ito ang maaaring susi upang matukoy si Ahas. Agad na nag-text si Leah kay Daniels. Mr. Daniels, nakuha ko ang address ng warehouse at impormasyon tungkol sa VNT Logistics, 132nd Street. Hindi ako sigurado, pero sa tingin ko, ito ang lugar kung saan nag-ooperate ang Black Vipers. Maari mo bang tingnan? Sumagot agad si Daniels. Leah, saan mo nakuha ang impormasyong ito?
Huwag kang gagawa ng kalokohan. Titingnan namin, pero manatili ka lang diyan. Tumango si Leah sa screen, ngunit alam niya sa kaniyang puso na hindi siya maaaring umupo lang at maghintay. Kung si Ahas ay sumusunod sa kaniya, kailangan niyang kumilos bago pa siya nito unahan. Nakipag-ugnayan siya kay Jake na nangako na magtatanong sa kaniyang mga kaibigan tungkol sa Black Vipers. Tumawag si Jake, puno ng tuwa ang boses. Leah, may balita ako. Sabi ng isang kaibigan ko na nagtatrabaho sa industrial area, ang warehouse ng VNT Logistics ay madalas na may mga kahina-hinalang lalaki na lumalabas-masok kapag gabi. Hindi sila ordinaryong workers na kasuot ng hoodie, tila mga tauhan ng Black Vipers. Gusto mo bang samahan kita para tingnan? Nag-alinlangan si Leah. Ayaw niyang ilagay sa panganib si Jake, ngunit alam din niya na kailangan niya ng suporta. Oo, sabi niya. Pero, kailangan mong mangako na gagawin mo ang sinasabi ko, huwag kang magiging pabaya. Nang gabi, dumating sina Leah at Jake sa industrial area malapit sa Harlem River. Ang lugar ay tahimik, na may mga lumang warehouse at madilim na kalsada na tanging ilang kumukurap na ilaw lang ng poste ang nagpapaliwanag. Nakasuot si Leah ng itim na jacket, dala ang kaniyang pepper spray at folding knife. Si Jake, kahit sinubukan niyang maging kalmado, ay halatang kinakabahan. Sigurado ka ba, Leah? Tanong niya, lumingon sa paligid. Hindi maganda ang lugar na ito. Tumango si Leah. Kailangan kong malaman ang totoo. Kung nandito si Ahas, gusto kong malaman kung ano ang ginagawa niya. Nahanap nila ang warehouse ng VNT Logistics, isang malaking gusali na may kalawangin na bakal na pinto. Sa labas, dalawang lalaki na nakasuot ng hoodie ang nagbabantay, kumukurap ang sigarilyo sa dilim. Nagbigay si Leah ng senyas kay Jake na magtago sa likod ng isang kalapit na container. Nagmasid si Leah. Nakita niya ang isang itim na truck na nakaparada sa likuran na may ilang lalaki na nagbababa ng malalaking kahoy na crates. Hindi siya sigurado kung ano ang nasa loob, ilegal na droga, armas o iba pa, ngunit alam niya na hindi ito legal na operasyon. Kinuha ni Leah ang kaniyang telepono, kumuha ng ilang larawan at nag-text kay Daniels, Warehouse VNT Logistics, 132nd Street. May mga tauhan ng Black Vipers dito. Nakita ko silang nagbababa ng mga crates. Alawaz. Pindot niya ang send at lumingon kay Jake. Kailangan nating lumapit pero mag-ingat tayo. Tumango si Jake kahit puno ng pag-aalala ang kaniyang mga mata. Gumalaw sila, nagtago sa likod ng mga container at mga tambak ng scrap. Nang makalapit sa likod na pinto ng warehouse, narinig ni Leah ang isang boses, ang boses ni Ahas, hindi mapagkakamalan. Nakikipag-usap siya sa isang tao, mabigat at puno ng autoridad ang boses. Kailangang umalis ang mga kalakal na ito bago mag-umaga. Kung lumapit ang pulis, asikasuhin sila tulad ng dati. Naramdaman ni Leah ang malakas na tibok ng kaniyang puso. Nahanap niya siya, ngunit alam din niya na kung matutuklasan sila ngayon, sila ni Jake ay mapapahamak. Nagbigay siya ng senyas kay Jake na umatras, ngunit sa sandaling iyon, nakita sila ng isang bantay. Hoy, sino yan? Sigaw niya. Inilabas ang isang kutsilyo. Agad na gumanti si Leah. Ipinutok niya ang pepper spray sa mukha nito na nagpatili at nagpatumba rito. Ngunit ang sigaw ay nakakuha ng atensyon. Si Ahas at ang ilan pang lalaki ay sumugod palabas ng warehouse. Ang kaniyang tingin ay nakatuon kay Leah. Ikaw, sigaw niya. Inilabas ang isang baril mula sa kaniyang baywang. Gusto mo talagang mamatay, di ba? Hinila ni Leah si Jake, tumakbo, malakas ang tibok ng puso. Sumugod sila sa makipot na daan sa pagitan ng mga container. Ang mga yabag ng Black Vipers ay umalingaw-ngaw sa likuran. Alam ni Leah na hindi sila makakatakbo ng matagal. Kailangan niya ng plano. Dinala niya si Jake sa isang sulok kung saan may isang tambak ng lumang kahoy na crates. Magtago ka rito, bulong niya. Paparating na ang pulis. Tumango si Jake, ngunit puno ng takot ang kaniyang mga mata. Ang sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw mula sa malayo at nakahinga ng maluwag si Leah. Natanggap ni Daniels ang kaniyang message. Ngunit bago pa dumating ang pulis, nahanap sila ni Ahas at ng tatlong iba pang lalaki. Nakatayo siya doon. Ang baril ay nakatutok kay Leah. Ang malamig na ngiti ay nasa kaniyang labi. Akala mo matalino ka, di ba? Pero tapos na ang laro, babae. Mahigpit na hinawakan ni Leah ang pepper spray
handa ng lumaban, ngunit alam niya na napakaliit ng pagkakataon niya. Sa sandaling iyon, kumurap ang mga ilaw ng police car at ang loudspeaker ay umalingaw-ngaw. Ihulog ang mga armas, napapalibutan kayo. Nagmura si Ahas, ngunit hindi siya nagpaputok. Nagbigay siya ng senyas sa kaniyang mga tauhan na tumakas at siya mismo ay sumugod sa dilim. Gusto siyang habulin ni Leah, ngunit hinawakan siya ni Jake. Huwag Leah, hayaan mong ang pulis ang umasikaso. Sina Daniels at Martinez ang nanguna sa team ng pulis na pumasok, kinakabitan ng handcuffs ang dalawang lalaki na hindi nakatakas. Siniyasat nila ang warehouse, nakita ang 12-dosenang kahoy na crates na puno ng armas at ilegal na droga sapat na para arestuhin ang marami sa Black Vipers. Tiningnan ni Daniel si Leah, umiling. Babae, isa kang gulo. Ngunit sa pagkakataong ito, tumulong ka sa amin. Hahabulin namin si Ahas, pero kailangan mong lumayo rito mula ngayon. Tumango si Leah, ngunit alam niya sa kaniyang puso na hindi madaling mahuhuli si Ahas. Nakatakas na naman siya. Ngunit sa pagkakataong ito, nakaramdam siya ng ginhawa, nagbigay siya ng malaking blow sa Black Vipers at nakaligtas siya. Nang umalis sa industrial area, tiningnan niya si Jake na nanginginig pa rin. Salamat, sabi niya. Ngumiti ng bahagya si Jake. Ikaw ang kamangha-mangha. Ilang linggo pagkatapos, dahan-dahang bumalik sa normal ang buhay ni Leah. Ang Black Vipers ay matinding hinahabol ng pulis. Maraming miyembro ang inaresto at ang kanilang operasyon ay naantala. Si Ahas ay nananatiling isang multo, ngunit hindi na nakakatanggap si Leah ng mga nagbabantang message. Nagpatuloy siya sa pag-aaral, nagpatuloy sa pagsasanay ng arnis at nagsimulang itayo ulit ang pakiramdam ng seguridad. Ngunit alam niya na sa kung saan naghihintay si Ahas at siya ay laging handa kung babalik ito. Nakatayo siya sa kaniyang silid, nakatingin sa larawan ng kaniyang pamilya sa mesa. Nagawa niya ang isang bagay na hindi niya inakala na kaya niyang gawin. Harapin ang isang gang, protektahan ang sarili at makaligtas upang ikuwento ito. Ngumiti siya, alam niyang mas malakas siya kaysa sa inaakala niya. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kapanapanabik na kwento ni Leah. Isang maliit na dalagang Pilipina ngunit puno ng tapang. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell upang hindi mapalampas ang susunod na mga video. Magdadala kami ng mas marami pang nakakaakit na kwento at sino ang nakakaalam, baka bumalik si Leah na may bagong mga hamon. Salamat at hanggang sa muli.